Sa isang liblib na baryo, namumuhay si Isko, isang 65 taong gulang na magsasaka. Payat ang kanyang katawan, kayumanggi at kulubot ang balat, at bakas sa kanyang mga kamay ang mahabang taon ng paghihirap sa bukid. Kasama niya sa araw-araw ay ang kanyang tahimik na alaga, isang payat na manok na palaging sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Hindi ito maingay, hindi rin ito malakas, ngunit palagi itong nariyan, gaya ng pag-asa na hindi nawawala kahit sa kahirapan. Tuwing umaga, paglabas pa lamang ni Isko ng kanyang kubo, agad nang sumusunod ang manok sa kanyang paanan. Wala itong ingay, walang reklamo. Tanging ang mga yabag nito ang kasabay ng kanyang paglakad. Kapag siya'y nagwawalis sa harap ng kubo, nariyan ang manok, paikot-ikot, tila nagbabantay. Kapag siya'y nagluluto sa abuhan, nariyan pa rin ito, tahimik na nakamasid, wari sanay na sa amoy ng uling at sa payak na takbo ng kanilang araw-araw na buhay. Habang pinapakain niya ito ng kaunting butil, kusa siyang napapangiti. Sa gitna ng kakulangan at katahimikan, may munting presensyang hindi siya iniiwan. Para kay Isko, ang manok ay hindi lamang isang alaga. Ito'y kasama sa buhay, saksi sa kanyang pagbangon at pagtitiyaga. Parang tayo lang, ha? Payat, pero hindi sumusuko. At sa simpleng sandaling iyon, sa pagitan ng tao at hayop, nabuo ang isang samahang hindi kailangang ipaliwanag. Isang paalala na kahit sa pinakapayak na buhay, may mga kasama tayong nagbibigay lakas para magpatuloy. Napansin ng mga kapitbahay ang kalagayan ng manok, payat, mahina, at tila salamin ng kahirapang kinakaharap ni Isko. May ilan ang nagbiro, may ilan ang nagsabi ng diretsyo, mas mabuti raw na ibenta na lamang ito o katayin bago patuluyang manghina. Tahimik lamang nakinig si Isko. Hindi siya sumagot, hindi rin nakipagtalo. Sa kanyang dibdib, may bigat na hindi kayang ilabas ng mga salita. Hindi niya magawa ang mga iminungkahi nila. Para sa kanya, ang manok ay hindi basta alaga o pagkain na pwedeng isuko sa kagutuman. Araw-araw niya itong inaalagaan, binibigyan ng kaunting pagkain kahit siya mismo ay kapos at kailangang magtiis. Sa bawat butil na kanyang iniabot, may kasamang panalangin, sapagkat sa kanyang puso, malinaw ang paniniwala. Ang bawat buhay, gaano man kahina at kaliit, ay may halaga at may dahilan kung bakit patuloy na lumalaban. At sa pag-aaruga niya sa payat na manok, para bang inaalagaan din ni Isko ang sarili niyang pag-asa. Isang umaga, nagising si Isko sa katahimikang mas mabigat kaysa dati. Wala nang natitirang bigas, wala ring gulay sa gilid ng kusina. Ang abuhan ay malamig at ang kaldero ay walang laman, parang salamin ng kanyang sitwasyon. Tahimik niyang tinignan ang manok na nasa tabi ng kubo. Nakatayo lamang ito roon, payat at mahina, ngunit nananatiling malapit. Tila naghihintay, tila nagtitiwala.
Sa sandaling iyon, dumaan sa kanyang isip ang tukso. Isang mabilis na kaisipang kayang tapusin ang gutom ng araw na iyon. Ngunit bago pa man ito tuluyang umusbong, agad niya itong itinaboy. Mas mabigat ang konsensya kaysa sa gutom. Lumapit siya, marahang hinaplos ang manok, at isang munting ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Ngiting may lungkot, ngunit puno ng paninindigan. Hindi kita iiwan, tulad ng hindi mo ako iniwan. At sa gitna ng kawalan, pinili ni Isko ang manatiling tao. Sapagkat para sa kanya, may mga desisyong mas mahalaga kaysa sa pansamantalang ginhawa. Mga desisyong sinusukat ang tunay na laman ng puso. Makalipas ang ilang araw ng katahimikan at pagtitiis, isang umaga ay nagising si Isko sa isang mahinang tilaok. Hindi ito karaniwan. May kakaibang tunog na tila may dalang balita. Napabangon siya at agad na tumingin sa gawing likod ng kubo. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang payat na manok na kanyang inalagaan. Sa tabi nito, may isang maliit ngunit sariwang itlog. Saglit siyang napahinto, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang munting bagay, ngunit puno ng kahulugan. Hindi man ito marami, sapat na iyon upang may maihanda siyang pagkain sa araw na iyon. Sa unang pagkakataon, may laman muli ang kanyang kaldero at may init na bumalik sa kanyang abuhan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nangingitlog ang manok, paunti-unti, hindi palagian ngunit sapat. Sapat upang makatawid, sapat upang umasa, sapat upang maniwala na ang kabutihan ay may kapalit. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng gutom at pag-aalinlangan, napangiti si Isko ng buong buo. Hindi dahil sa dami ng biyaya, kundi dahil sa katotohanan, ang munting pag-aaruga at paninindigan ay nagbunga rin sa wakas. Isang maliit na himala, tahimik, payak, ngunit totoo. Lumipas ang mga araw na magkasama pa rin si Isko at ang kanyang tahimik na manok. Hindi man sila yumaman, hindi na sila nagugutom. Sa baryo, nakilala si Isko bilang isang taong may malasakit, hindi lamang sa kapwa, kundi maging sa mga munting nilalang na tulad ng kanyang alaga. Ang pag-aaruga, gaano man kaliit, ay may kapalit na biyaya. Sa pagtitiyaga at malasakit, may mga munting himalang dumarating sa oras na hindi inaasahan.